Kay good evening ulit po sa lahat po na nandito. Kay Coach Sheryl, Coach May, Ma'am Mariam, Sir Jun, kay Ma'am Jessica Katibog, at kay Ma'am Pierre. So maraming salamat po. So ayun, mag-practice tayo ha, kasi wala naman tayong guest. Pero baka may papasok na guest. So, sana nga. Okay. So, ito po, ito po yung pag-aaral natin for this evening. Itong The Frey Online Seminar via Zoom. So, entitled of The Secret to Saving and Building Your Future. So, yun yung tuturo ko sa gabi ito. But before we start, let us pray first. The True Millionaire's Prayer by Brother Busanjo. Today, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands in Jesus' name. Amen and amen. So meron po tayong in alignment of our 21 year anniversary. Okay, meron po tayong campaign and protect na from Manila Bankers Life Insurance na bibigay po ang IMG or International Marketing Group ng personal accident insurance of the worth of 20,000 pesos for free. Okay, kung may guest tayo, di ba? So, ayun po, napaka-generous ng company natin kasi ano na po tayo, 21 years in financial service. Kaya namimigay po si IMG ng free na 20,000 personal accident insurance. Okay, then ako po ay magpakilala. Ako po pala si Coach Maria Jovelyn Pasquil, isang OFW dito sa Kuwait for 1.5 decades, isang financial coach, financial trainer, and truly rich maker team, isang financial literacy advocate, isang IIAP license at Manila Bankers Life, isang senior marketing director in IMG, isang investor, entrepreneur, at isang child of God. Okay, then, meron kaming campaign. So, bakit kami may campaign? Kasi po nang dahil po sa ano po sa atin, napakaraming Pilipino hanggang ngayon naghihirap kasi wala pong, hindi po alam kung paano may manage yung mga kita natin, mga sahod natin. Kaya po kailangan talaga na makamit namin itong 30 million by 2030 financial literacy. Na pagdating po sa panahon is makukuha namin yan. Okay, malayo pa naman 2030, di ba? Pero kaya nga, hindi lang 30 million, sige more than pa. So, ayun, malaking tulong yan sa bansang Pilipinas. So, by the way, for now, ang na-educate namin is ito, more than 9 million or almost 10 million na po yung na-educate natin ng mga Filipino or mga families. So, kung nakikita natin dito si Ma'am Corina Sanchez Ruha, siya yung brand ambassadress ng International Marketing Group. So, yung hawak-hawak niya ng libro, dyan po kukunin ang pag-aaral natin for this evening. So, entitled of The Secret to Saving and Building Your Future. Sekreto po kung paano natin na ipatayo, paano tayo mag-save ng tama. So, ayun. Yung pang sekreto yan sa hindi pa alam. Pero kung nalala ngayon, ayun, ano ko na siya, isiwalat ko na, so hindi na siya naging sekreto. Okay? So, pero, kaya nga, kahit ano pa yung marinig natin ngayon, Sir June, pero kung wala namang application, so wala pong mangyayari. Kasi sabi ito sa baba, knowledge is power, okay, but applied knowledge is more powerful. Nagiging powerful po yung matutunan natin kung meron naman pong application. Kung ginagawa natin sa pamumuhay, ina-apply natin sa pamumuhay natin araw-araw. Okay din ito, kung na-curious pa rin kung ano ba si IMG. IMG po stands for International Marketing Group. So, isa pong community ng mga saver, investor at entrepreneurs. So, sa ngayon po, ilan lang tayo, 7 million. Pero kung nakita natin dito, napakarami, di ba? Yan po lahat ay mga IMG member. Yan po lahat ay mga saver, nag-invest at ginawa yung business side. So, ito po, magaganap po ito during big events. Kumbaga, convention. Doon po sa Pilipinas o kumbaga around the globe po itong gaganapin. Okay, hindi lang sa bansang Pilipinas, kundi po sa buong lugar, sa buong lahat ng
Kaya nga around the globe, di ba? Kaya kung ikaw ay natilong na po sa community namin, possible na makasama ka sa big events na ito na ang tawag po ito ay changing life events. Napakaganda po yung community namin. Okay, then kung ikaw ngayon ay natatakot na kung ang ING ba at marami kang tanong sa sarili mo kung ang ING ba ay legit? Yes po, kasi si Rapi Tulfo, Senator Rapi Tulfo po ay kakampi natin. Siya po ay naniwala sa campaign natin, okay? So kapartner din natin si Rapi Tulfo. So yun po ang kagandahan kasi yung si Rapi Tulfo is nagagamit sa mga scammer. Kaya ito po yung pinaka ano talaga sure na ang ING is legit. Okay, then ano po yung ginagawa namin dito? So we assess families who want to help themselves build and achieve financial security through financial education and building a solid financial foundation. So pamagitan ng matutunan natin po this evening, so ayun po magkaroon po tayo ng financial security sa buhay natin. Then, possible na magkaroon tayo ng solid financial foundation. So kung ikaw po ay na-curious kung ano yung solid financial foundation, ayan, ipapasok natin yan mamaya kung paano yan ipatayo ng tama ang solid financial foundation. And ang pinaka-purpose namin mga financial educator is to stop poverty, break financial illiteracy kasi Sir June, sa Pilipinas, okay, many people are financially struggling due to lack of financial information. Karamihan po, hindi lang isa, pero karamihan sa mga family, mga Pilipino is hanggang ngayon, naghihirap pa rin kasi sila po ay nagiging financial illiteracy. Kaya kailangan natin na maturuan, okay, ang mga Pilipino para pong pagdating sa panahon, alam nilang i-manage yung mga kita na pinaghirapan nila. So, ayun po na ang pinakapakayan dito is i-stop po ang kahirapan sa bansang Pilipinas. Okay, din si Brother Bu Sanchez, siya po ang author ng book na Pag-aaralan natin for this evening. Din siya din ay naniwala sa campaign natin. At siya din ang, siya ay isang financial mentor at spiritual mentor din. Meron siyang mensahe para sa atin. Sabi niya, friend, this book is your ticket to upgrading your financial life. Read it, devour it, and share it with people who need a financial revolution in their life. So, pamagitan ng book na ito, manipis, pero very powerful po ang laman sa loob ng book na ito. So, ayun po, sabi niya, yan po ay key, okay, key of success. Kung intindihin natin at i-apply natin sa pamumuhay natin araw-araw kung ano yung natutunan natin. Okay, hindi lang pakinggan, kundi i-apply. Okay, so meron tayong outline sa webinar natin for this evening. Okay, Coach Cheryl, ito po, part 1, Financial Challenges and Financial Education. Yan po ang una kong itatakel. Pangalawa is concept that we need to understand. So, kailangan po yung mga konsepto, okay, para maintindihan natin kung bakit kami nagtuturo at bakit kailangan tayong mag-save at mag-invest ng tama. Then part 3 is things we need to know in financial planning. Then part 4 is how IMG can help you. So, yun po, apat na part. Okay, let's proceed part 1. Okay, financial challenges and financial education. So, bakit po kailangan natin ang financial education? Okay, Ma'am Mariam, kasi sabi po ng libro, ang libro po ang nagsabi, many good, hard-working, smart, young, and old still retire without savings. Okay, karamihan po. Okay, hindi lang mga teachers, hindi lang mga doctors, mga OFWs, mga engineers, na nag-in up sila na walang ipon. Okay, kasi sabi dito, many don't plan to feel, but we simply feel to plan. So, hindi pinaplano na matitilyo yung mga finances nila. Kaso lang po, kulang po sa kalaman. Okay? Wala po sila, kumbaga hindi tinuturo ang financial education noon sa eskwelahan. Okay? Kaya ngayon, bihira na lang din. Kasi bihira na lang din tao na hindi makaalam ng financial education kasi kalat na po dito sa social media, di ba? Kaya kung ikaw po ay walang financial education, so possible na pagdating sa panahon, wala po tayong emergency funds, di ba? Wala tayong healthcare at walang extra income. Kasi po kulang nga sa kaalaman. Kaya financial education talaga is kailangan natin kahit sino. Then, pangalawa is strong money mindset.
So many believe that financial education is only for the wealthy. Okay, kaya nga ang iba, hindi nag-aapi ng financial coaching kasi sabi nila may bayad daw, di ba? Pero dito, free lang naman, di ba? So, yung iba hindi din nakikinig kasi busy at yung iba din hindi nakikinig kasi sabing labaran din sa mga mayayaman. Okay, which is wrong mindset kasi ang financial education is para po yan sa ating lahat. We really believe that the solution to financial challenges is to borrow money. So kung ikaw yan ngayon, so pwede natin yan na palitan yung lifestyle natin. Okay, pwede naman tayong magsikap. Yung mga income natin is kulang, pwede tayong manghiram. Kasi kung ito yung ugaliin natin, so mababaon po tayo sa utang. So ito po ay mali talagang mindset. Then some even rely on luck. Okay? Tumatayan na lang ng luto na baka sakali na mananalo. Okay, which is maling akala. Wag po natin iasa yung mga success natin sa illegal gambling, online gambling. Kasi wala po talagang yumaman sa ganun, di ba? Mas marami pa yung talo kaysa panalo. Kaya wag po tayong sabihin na magbabaka sakali ako. Kailangan paghirapan natin yung pagyaman natin. Okay, pangatlo is saving the wrong way. Okay, nagsisave naman ang mga Pilipino, pero saan po nagsave? Saan po nag-invest? So, ayun po sa bahay, sa lupa, sa sakyan, di ba? Hindi naman masama, pero kaya nga dito meron pong saving the right way. Sabi dito, meaning with nothing, after working for 20 years, 20 to 30 years, for you did not know how to invest correctly. Okay? Kaya nga ang OFW, ang hirap-hirap makauwi. Kasi nakapatayo ng ang inuunang project is bahay. Napakalaking bahay, hindi matapos-tapos. Kaya po, laging nag-extend. Okay, yun po. Laging nag-extend. So, ayun po talaga, saving in the wrong way. Then, many don't know how to save the right way. Sa mga Pilipino, basta hindi alam ang financial education, hindi talaga alam kung saan ilagay ang pira. Okay, sabi sa baba, Filipinos are the only people in the world with mandated 30-month pay since 1975. Investing 5 years for 30-month pay or at least 100,000, it will be multi-millions retirement funds. Tama naman, di ba? Kung alam lang, nilulo at nilula natin kasi ang bansang Pilipinas lang po ang nagbigyan ng 30-month pay. Kaso lang po ngayon, okay, dumating na yung mga 30-month pay ngayon, advance kasi. Saan kaya nila dinala, di ba? Yung iba is inutangan na. Yung iba, kumbaga, niluna na nila. Kaya pagdating ng 13 months, wala na, di ba? So, kaya nga kailangan talaga ang financial education para itong mga 13-month pay na ito, kung yan po talaga i-invest natin sa mga company na nabibigay po ng high interest. Pagdating po sa panahon magiging multi-millions at magiging emergency retirement funds po yan sa mga matatanda. Kaso lang po hindi alam ang tama. So, ayun po talaga, hindi alam ang tama. Okay, din ito yung campaign namin. The Senior Citizen Survey sa Pilipinas, na 40% po yung mga anak, mga nanay na nagbitin sa mga anak. Okay, yung nanay nakisipsip sa anak kasi hindi po napaghandaan yung pagtanda nila. Okay, kasi hindi tinuturo, di ba? Hindi tinuturo na ngayon kung ikaw ay makakayahan ka pang kumita, malusog ka pa at malakas, kailangan pag-ipunan yung pagtanda. Pero hindi yan tinuturo noon. Kasi ang pagkakaalam sa mga lula at lulo natin ngayon, sabi, yun ang ano nila noon na yung mga anak nila is gawin nilang retirement funds. Okay? Yun po noon, hindi ka nila masasip. Pero sa ngayon, alam na natin. So, kailangan po na yung sarili natin, tayo na po ang mismong mag-invest for retirement funds para hindi tayo matulad sa 40% na ito. At 30% po ang still working. So bakit nagtatrabaho pa rin si Lula at si Lulo kahit hindi naman kaya? Kasi wala po silang mapagkuhaan. Okay? Yun po, pang-sustain sa mga pangangailangan nila. Lalo na kung si Lula ay nagkasakit, lalo na si Lulo ay maraming maintenance, so kailangan talaga magtrabaho kahit sobra na pong yung matanda at hindi na kaya, di ba? So, ayun po, masaklap at masakit po isipin na may makikita tayo na lulo at lula natin na kahit gusto na nila magpahinga pero wala naman silang choice. Kaya nagtatrabaho pa rin para may kita sila at may magagamit sila sa mga pangangailangan nila. Okay, din ito, 20% is nandun sa charity or nandun po, ang iba ay nandun sa Home of the Aged. Din ang iba, makita din natin sa lansangan, di ba? Nangingi ng tulong. So, yun. Then, ito pong 8% is yan lang po ang mayroong pension. Okay, at least mayroong 8%, di ba? Pero kaya nga ang tanong,
Kung ang 8% na yan na mga lolo at lulo natin na nakatanggap ng pension, is enough ba yung pension nila? Okay? So, ang pagkaalam ko is kulang na kulang. Sa ngayon po, napakataas yung bilihin. Kaya kailangan po tayo ngayon, wag po tayong ngayon. Okay? Wag po tayo mag-depend lang sa GSIS. Kung ikaw ay GSIS o may SSS, huwag ka lang pong mag-depend doon. Kailangan po na maghanap tayo ng ibang mga good investing vehicle, okay, para for retirement fund natin. Sa pagdating sa panahon, is at least, okay, meron kang SSS, meron kang GSIS, ang kagandahan is hindi ka nag ano daan diyan, hindi ka nagdepend diyan. Okay, marami pa. Kumbaga yung pira mo po is yung pag-invest mo po is ano po, nakakalat kung gano'n, diversified po. Ayun. So, ayun, ito po yung pinakamasaklap, itong financially independent na 2% lang. Okay, Sir June, yung 2% na yan sila lang po ang makakayahan, okay, na kumakain ng masarap, okay? Sila lang po ang may kakayahan na maka-travel in the, around the globe, at sila lang po ang kakayahan na magpahinga. So, ayun po ang pinakamasakit kasi napakaliit po yung porsyento, napakaliit po yung porsyento na 2%. Kaya kung tayo po ay agree, pagdating sa panahon, kailangan po nang ipataas. At mabawasan ito 40%, 30% at 20%. Okay, paki-chat po sa comment section below. Sir, Ma'am Jessica, Sir June, Ma'am Mariam, Coach Cheryl, kung pagdating sa panahon is agree ba tayo na madagdagan niyang 2% na yan na magiging financially independent po tayo pagdating sa panahon. Okay, paki-chat po. Kasi parang alam ko na hindi na ako nag-iisa dito. Okay, sige, pagpatuloy natin kahit 7 million lang tayo. Diba? Practice, eh. Para tayo nagpa-practice dito. Walang nag-chat-chat. Walang nag-chat-chat. Tulog na ba? Natutulog na po ba? Ako na lang bang mag-isa dito? Pag-chat po ng 1 kung agree ba kayo. Kung hindi kayo mag-chat, so hindi kayo agree. Pagdating sa panahon, ay andun tayo sa 40%, 30% at 20%, di ba? Okay. So sa nag-chat dyan, maraming salamat. So sobra ko pong na-appreciate. Okay. Okay, let's proceed part 2. Okay, ito po concept that we need to understand. So meron po tayong concept dito, na itong concept na ito, yan po ay pinaka-importante. Okay, na may nakikita tayo dyan na red line at saka blue line. Okay, yung sabi ng red line, yan po ay responsibility line na kailangan kung tayo ay tumanda, yan po ay mapababa natin. Ang blue line naman, yan po ay money line or big savings na kung tayo naman ay tumanda, yan po ay tumaas. Kasi kailangan pala na kung tayo ay tumanda, kailangan magkaroon tayo ng big savings. Yan po ang ibig sabihin ng the X-Corp concept. Okay, sabi ng red line, okay, sabi ng the X-Corp concept, kung tayo ay bata ba, di ba, kung isa pa lang natin sa work, napakarami nating responsibility sa buhay at wala tayong ipon. Okay, totoo naman, di ba? Ayan po, yung responsibility natin sa buhay, pinaka-basic. Yan, food, okay, shelter, clothing, education, health, debt, and loans. So, yun po. So, paano natin yan ma-sustain para makasurvive tayo sa mga responsibility natin? Of course, tayo po ay maghanap ng trabaho, di ba? Magtatrabaho tayo. Para magkaroon po tayo ng active income na you work hard for the money. Kumbaga, ikaw yung magpakahirap sa money. Okay? Pero nga sabi, ang responsibility na yan po ay permanent. Okay? Hanggang sa pagtanda natin, meron pa rin tayong responsibility. Okay? Pero yung active income naman natin, yung trabaho naman natin, yan po ay temporary. Magkaroon lang po tayo ng kita kung ikaw po ay may kakayahang magtrabaho at malusog at malakas ka pa. Pero kung ikaw po ay manghihina na at tumatanda na, wala ka na pong active income. Kaya ang sabi ng the X-Curve concept, para maintindihan natin Sir June, na ngayon, kahit napakarami mo responsibility sa buhay, okay, huwag mong irason na hindi mo pag-ipunan yung pagtanda mo. Kasi ang sabi po ng X-Curve concept na itong blue line, kailangan po na kung tayo ay tumanda, wala naman tayong trabaho na, di ba? Tapos ang responsibility natin andyan pa rin. Ito pong money line natin ipataasin. Okay, kailangan meron tayong big savings o enough savings para ma-sustain pa rin natin yung mga responsibility natin. Kasi kumakain pa naman tayo pag tumanda, di ba? Nangailangan pa rin tayo ng shelter, okay, clothing, education, at health.
at utang natin kailangang bayaran. Okay? Nung ikaw ay kumikita pa, huwag kang mangutang na mangutang. Bagkos, bayaran mo yan hanggang mauubos at huwag mong hintayin na yung utang mo hindi mo mabayaran kasi sa pagtanda mo, paano ka na makabayad na wala ka namang wala ka ng income, di ba? Kaya sabi ng The X-Code Concept sa ngayon, pag-ipunan natin yung pagtanda natin. Hindi lang pag-ipunan, kundi kailangan po na magkaroon tayo ng passive income. Kasi ang passive income, okay, yan po ay opposite ng active income. Ngayon, you work hard for the money. Kung ikaw ay tumanda na kasi nag-ipon ka, meron ka ng money working for you. Kumbaga, ikaw, pa-relax-relax na lang tulad ni Lolo, di ba? Tapos, meron ka ng tira na nagtatrabaho sa iyo. Okay. So, kaya nga, yan po talaga yung ilagay sa isip natin, puso, na ngayon, pag-ipunan mo yung pagtanda mo. Parang hindi ka matulad sa the senior citizen service sa Pilipinas. Okay? Din meron tayong dalawang if sa buhay natin. Yung dalawang if na yan, hindi natin yan pwedeng iwasan. Okay? Hindi natin pwedeng takbuhan. Lahat po ay ma-experience natin yan lahat. So, ano yung if na yan? What if I die too soon? Ako, as a breadwinner, paano na kung ako ay mawala? Or maaga naman akong mamatay, okay? As a breadwinner kasi, tinatawag yan na money machine. Okay? Kung ikaw ba yung money machine, yung money machine mo ba, alagaan mo ba yan? Kaya sa ngayon, kung ikaw po isang breadwinner, paano malagaan yung sarili mo? Anytime, pwede tayo mawala sa mundong ito, di ba? Wala namang exempted tayong lahat tayo mawawala sa mundong ito. Hindi lang natin alam kung kailan, pero kaya nga, kailangan mag-i-prepare. Okay, kung baga mag-prepare ka, parang kung ikaw ay mawala, yung mga anak mo po, yung family mo, is hindi sila magugutom. Okay, kaya kailangan magkaroon ka po ng life insurance. Kasi ang life insurance is instant money po yan sa family mo kung ikaw ay mawala. Or income replacement. Yan po, kapalit mo kung ikaw naman ay mawala. So yun po ang purpose ng life insurance. At ang pangalawang if is, what if I live too long? Paano naman kung mabuhay ako ng 70, 80, 90? So, paano ko alagaan yung sarili ko. Okay, maalagaan ko yung sarili ko kung mayroon naman akong tira. Kaya nga, kailangan talagang mag-invest tayo for retirement funds kasi parang hindi tayo papasapasahan sa anak natin, di ba? Hindi tayo mapunta sa, ayun, magpakukup sa ministry at hindi tayo ipaparapol sa mga anak natin kasi kung tayo ay walang ipon, talaga ipaparapol tayo. Kung 5 yung anak mo, ay mag-ano sila, kung para kang ano nila, nasabihin, oh, okay ate, kukunin mo na si ano, tag-ano tayo, kumbaga 3 araw lang po si Lola dito sa akin kasi wala akong pangtustos sa mga maintenance niya. Okay, wag nating, ano, kumbaga wag tayong mag-isip na pagdating sa panahon is meron tayong mga anak na sila yung kukupok sa atin. Tayo mismo ang protect sa sarili natin na meron tayong living on interest na yung magkakaroon ka ng passive income or meron kang pension sa invest mo na pira. So, yun po. Yun po ang mensahe ng the X-Corp concept. Pinaintindihan na ba natin kung ano yung the X-Corp concept? Okay, pakichat ko lang to sa baba kung naintindihan natin ang the X-Corp concept. Okay, bumaba na sila. So, ako na lang mag-isa dito. Ngayon, matirang matibay po. Okay. Okay, hold on. Okay, ito po. Okay. Pangalawang concept is itong building blocks of a solid financial foundation. So, ano po ba itong building blocks of a solid financial foundation? Yan po para siyang hagdanan, na para siyang may pagkasunod-sunod o para siyang pinapatayo na bahay. Nasabi dito, okay, kailangan po na may pagkasunod-sunod o may order of priority. Okay na sa ngayon, kung ikaw ngayon nagtatrabaho, okay, tapos meron ka ng enough na naipon, huwag mo lang iipunin yung pera mo, kundi mag-invest ka po. Okay, ang una mo, before ka mag-invest, kailangan na pag-investan mo yung healthcare fund mo. Okay, kailangan meron ka pong long term at saka short term. Bakit po? Kasi, kung unahin mo si bahay, si lupa, sasakyan, so possible na kung ikaw ay magkasakit, yung lupa mo, yung bayad sa sasakyan mo, Inasanla mo yan o ibibinta ng palugi, di ba? Ay, ang pinakauna mong i-invest is yung healthcare kasi kung magkasakit ka, mayroong healthcare company na magbayad sa hospital bill. Okay? So, naintindihan ba natin kung gaano kahalaga yung healthcare? Healthcare fund. So, pangalawa po is life insurance. Kaya nga sabi ko kanina, itong income protection na kung ikaw ay mawala kukunin ni God, ang purpose ng life insurance na hindi magugutom yung mga anak mo kung ikaw ay kukunin sa Panginoon natin. Kaya sa ngayon,
kailangan po na mag-invest ka ng life insurance, hindi yan para sa iyo, kundi para sa family mo. Pangatlo is manage debt, okay? Kailangan bayaran natin yung mga utang natin ngayon, okay? Kung tayo man ay walang utang, so okay, congratulations po. Pero kung tayo man ay may utang, kailangan bayaran po natin po unti-unti at huwag na po tayo mangungutang pa. Kasi ang utang po, yan po ay nagbibigay sa iyo ng stress at nagbibigay po sa iyo ng sakit. Kaya nga marami pong nagkasakit ng dahil sa napakaraming utang. Okay, iwasan po natin mangutang. Then pang-apat is emergency funds. So ang emergency funds, yan po ay talagang gawin natin at kailangan magkaroon tayo ng emergency funds. Kasi sa bansang Pilipinas, marami pong mga emergency ang mga tao dito doon pero walang pundo. Okay? Kasi kung ikaw po ay walang emergency, tapos mayroong emergency sa buhay mo, o bukas hindi mo natin alam, di ba? Surprise kasi yung mga emergency sa buhay. Tapos kung wala kang pundo, kung ano yung mga tira mo, or kung ano yung, for example, wala kang pondo na emergency funds, tapos may nagkakasakit, okay, may lindol, may bagyo, so yung mga ari-arian mo po is may binta mo yan, okay? O mapunta ka po sa pangungutang. So yun po ang masaklap kung mapunta ka sa pangungutang kasi talagang mabaon ka sa utang. At ang last, ito po is investment. So bakit po ang investment is ang panghuli? Kasi sabi ng the building blocks of a solid financial foundation, hindi ka pwedeng ah, invest kung wala ka sa apat na ito. Okay, kailangan na kung ikaw mag-invest, kailangan meron ka ng emergency funds, nabayaran mo na yung utang mo, the same time meron kang life insurance at healthcare funds. So, ayun po. Dapat po matibay ang fondasyon. So, ayun po, ganun kahalaga ang The Solid Financial Foundation. Okay? Saan na po ba tayo sa dalawang ito? Itong weak foundation at saka strong foundation. Sabi ko nga kanina, kung inuuna mo si bahay, si lupa. So, investment yan, di ba? At galing yan sa utang. Possible na kung may magkasakit, isa sa family mo. Yung, yung bahay mo, okay, isa sa nila yan. Yung lupa mo, ibibinta at yung sakyan. Kaya, kailangan na i-build na itong solid financial foundation, itong strong foundation para magkaroon po tayo ng peace of mind. So, ang tawag po dito is strong foundation, pero pinakaano talaga dyan is meron tayong peace of mind kung meron tayo solid financial foundation. So, yun po ang mensahe ng pangalawang concept natin. Okay, saan na po ba tayo sa limang ito? Okay, ano na po ba yung naumpisahan natin? Kung tayo man ngayon, kung wala tayong naumpisahan dito, by the way, ang IMG po ay magbibigay, okay? Magbibigay po ng access kung paano na rin ito maumpisahan. Then, congratulations kasi andito ka po, di ba? Parang alam mo kung paano ipatayo ito ng maayos, okay, at solido. Okay, so ganun po kahalaga ang solid financial foundation. Okay, pangatlong concept is itong see God and yourself first. Okay, kaya nga, tayo namang mga Pilipino, mostly ito is Christian, di ba? So naniniwala tayo na ang mga blessings na binigay ni God, ay ayun po talaga is trabaho mo, blessings yan, di ba? Galing yan kay God. Kasi binigyan ka niya ng good health para ka makatrabaho. Kaya para naman, okay, para naman ma-acknowledge natin siya at para naman, kumbaga, i-ano natin, i-separate natin yung 10% para ibalik natin sa simbahan kung saan naman lumalago yung spiritual mo. So, ang tawag po dyan is tithe of 15%. 20% naman, yan ko ay kukunin sa sweldo mo. Okay, kailangan na kunin mo yung 20% para pang seed, para pang invest, for retirement fund, okay? For healthcare fund. So, dito po yan sa 20%. Kailangan po talaga na yan ang gawin mo every month sa sahod mo para po hindi ka uwi sa Pilipinas na luhaan. Then, ang sobra na 70%, yan po ay pakasakasay sa expenses natin sa Pilipinas. Pero kung kulang naman, so doon na tayo maghahanap ng ayun, extra na mapagkakitaan. So, ang tawag dyan is prosperity formula 10-20-70. Sabi nito sa baba, spend below your means, create and monitor your budget, and live simply. Okay? So, ayun po, live simply. Okay, part 3, ito po. Let's proceed part 3. Okay, things we need to know in financial planning. So, ito po, kailangan po natin itong malalaman na may tanong dito na hindi mo ba alam o hindi ba natin alam, hindi mo ba alam, Sir John, na ang IMG po is mayroon po ditong access na ang pira, ang pira po ang magtatrabaho sa atin. Okay? Hindi po ang, kumbaga,
Tayo ngayon, nagtatrabaho tayo sa pira, pero hindi natin alam na ang pira pala ay pwede magtatrabaho sa tao. Okay? So, ayun po. Ito, gamitin natin ito. The power of compounding interest na si Sir Albert Einstein na siya ang naka-invento dito. Na ang tawag dito is the rule of 72. Nasabi dito, 72 divide the rate of return is equal of years to double your investment. Na, ibig sabihin, kung meron kang friend na sabihin na dito tayo mag-invest kasi yung pira mo next month is magdudubli na. Okay, huwag ka pong maniniwala kasi ito pong goal of 72 sa mga investment, ito po talaga yung ginagamit. Kahit sa pangungutang, di ba? Kung magkano, okay, for example po, kung magkano ang binigay, okay, na percentage, for example, ang co-op is nagbibigay ng 4%, gamitin natin ang the power, the rule of 72, na 72 divide 4 is equal to 18. So, kumbaga, kung magkano yung invest mo, okay, sa investing vehicle na nagbibigay ng 4%, i-divide natin yan. 72 divide 4 is equal to 18. So, every 18 years, nagdoble yung pira mo, di ba? Sa tingin mo, yung, yung 18 years na yan, okay, makaabot ka pa ba dyan? Or ano, mapakinabangan mo pa ba yan? Okay, I'm sure sa akin, kung bigyan kong healthy ka, mapakinabangan mo pa yan. Pero kaya nga, 18 years from now, kung ngayon ang inflation napakataas, magkano na kaya yung inflation pagdating sa 18 years from now? Okay, kaya kailangan wise tayo at hanapin natin ang investing vehicle na nagbibigay po ng high interest. Okay, na naisip natin na pagdating sa panahon is hindi siya kakain ng tax or inflation. Okay, din si Pag-ibig Instituto is nabibigay siya ng 8%. Okay, ang kagandahan kasi, habang tumataas naman yung percentage, okay, interest rate na bibigay sa iniimbisan mo, bumababa naman yung taon na doble yung pira mo. So, yun ang bantayan mo. Pero kailangan din na legit, okay, yung pag-iimbisan mo. Okay, kaya nga, kung gamitin natin sa 72, divide it is equal to 9. So, every 9 years, yung pira mo is nagdoble. At least, hindi siya pariha dito sa 18 years. Okay, bumaba siya na 9 years. Okay, then, di ba natin alam din, meron pa rin nagbibigay ng high interest na which is ang mutual fund na ang may access lang po dito is ang IMG. Okay, ito po, na itong 12%, gamitin mo 72, na 72 divide 12 is equal to 6. Every 6 years po, isa doble yung pera mo. Kaya nga, sabi dito sa baba, it is not enough to save money and we need to grow it through investment. Huwag lang po itago sa unan, huwag ilagay sa bangko kasi ang bangko is dito po siya naglagay sa mutual fund or stock market or itong 12%. Tapos, ang kita nila, okay, ang kita nila is 6 million. Tapos, ang ibigay nila sa iyo is 400,000. So, butal-butal, di ba? Kaya kailangan talaga na alamin natin kung saan tayo pwedeng mag-invest at yung inindihan ba natin is legit. Okay? Pero kung di nyo mabili yung kapo sa company namin IMG, is talagang mapuntahan mo is legit. Kasi kami po is meron na kami nakapag-invest kami dito. Okay? So, naintindihan na ba natin? So, pangalawang tanong, okay, hindi ba natin alam? Okay, mayam na meron tayo dito. Kaya nga sabi ko kanina, meron tayong savings and investment. Okay, na kung ikaw po ay member ng IMG, is automatic ka na po na mutual fund shareholder or stock ito. Partner ka na or isa ka na ang shareholder sa mga malalaking company na ito. Itong BDO, SM, okay, Jollibee, BPI, okay, Ayala, napakarami. Itong malalaking company na yan, dyan po ilagay yung pira natin kung ikaw po isang member ni IMG. So, automatic po yung pira mo dyan nakalagay 1,000 at tagdagan mo na lang. Okay? So, ito pangatlong tanong, okay, hindi ba natin alam mamayang na itong life insurance, okay, na kung mahal mo yung family mo, is kailangan po na iprotect mo yung sarili mo. So, good news again, kasi ang IMG po is may access tayo about life insurance at meron tayong dalawang types sa life insurance na itong BUL, na meron yan, napakarami yan sa Pilipinas ang BUL. Okay, kaya nga kung hindi talaga alam ng mga tao sa Pilipinas na meron palang pure term insurance na nakaseparate itong investment na ito yung ni-recommend namin kasi ang insurance kasi is dalawa lang kasi yan sila. Okay? Dalawang types lang kasi yan sila. Yung BUL na napakamahal at itong pure term na nakasipad yung investment. Kumbaga yan po ang ni-recommend namin na buy term and then invest the difference. So ito po yung piliin natin. At ito yung tinuturo namin.
At good news ulit, kasi ang IMG is the partner po ni itong pure term insurance na separate and investment. Okay. Tapos, napaka-cheap lang po. Okay, napakamura. Okay, pang-apat na tanong is, ito, do you know about long-term healthcare? Okay, are you preparing for your healthcare funds? Okay, nag-prepare ka ba ng healthcare funds mo? Kasi the core responsibility during all year is health. So, ayun po. Ang pinaka malaking responsibility ko tayo tumanda is sakit. Doon na po lumabas kasi yung natin, sakit kung tayo tumanda. Okay, sa kailangan na meron talaga tayong healthcare fund. Okay, ito po, last na tanong is, do you know about the high cost of education? Alam natin kung ikaw ay may pinapaaral ngayon. Okay, kung high school pa lang, hindi mo pa rin ramdam. Pero kung college na, ayun, doon mo ma-experience na napakamahal ang tuition pay. So imagine po, 70,000 to 250,000 po ang tuition fee sa kolehiyo. Kaya nga sa ngayon, kung meron ka pong tawag ito, anak na elementary pa at high school, so start mo ng pag-ipunan ang pangkuliyo niya. So, dito sa IMG, meron po tayong paglalagyan, good investing vehicle, na mapabilis po yung, okay, lago ng tira mo para sa educational fund sa anak mo. Okay, then, protect your future. Paano mo protect ang future ng mga anak mo? Na for example, kung ikaw po ay may yaman, may assets, tapos hindi mo na paimamanayan sa kanila ng maaga, at kung ikaw ay kukunin ng Panginoon, possible na hindi nila yan mapakinabangan, di ba? At possible ang makinabang lang dyan is ang government. Kaya sa ngayon po, kailangan ipamana natin ng maayos. At another good news, kasi ang IMG is meron pa tayong workshop dito. Paano natin maipamana ng maayos ang mga assets natin. Okay, then part 4, okay. Anuhin natin, kumbaga, anuhan na natin, bilisan, kasi baka iisa na lang ako muna. Okay, hold on po, okay. Sama-sama tayong lalabas. Okay, part 4, how IMG can help you. So, paano ba makakatulong sa IMG sa atin, sa mga tinuturo natin kanina, o sa napakinggan natin kanina? So, hindi ba natin alam na ang IMG po is nagbibigay ng complete financial solution? So, bakit po kompleto? Kasi yung pong education na yung natutunan natin po this evening, na yan po pinaka-basic lang po yan. Once na ito po ay member ng IMG, unlimited trainings po tayo, unlimited workshop, at unlimited po ang webinar dito. Ikaw na lang po ang magsasawa, di ba? Then, ito po, meron pong execution na hindi lang po kami nagtuturo, o hindi lang kami nagtawag dito kung paano ka mag-save at mag-invest. So kami din ay tumulong, okay? Na para ka makasave ng money, parang maka-discount ka po. So, for example, kung ikaw isang member ni IMG, so ano po tayo, DIY. Kumbaga wala na po tayong agent, ikaw na ang agent sa sarili mo, at mas makasave ka ng pera. Kasi kung ikaw po ay hindi member, tapos kung mag-avail ka ng healthcare, life insurance, mag-invest ka ng stock market at real estate, so sa lahat ng sinasabi ko, 4 yun, di ba? So kung wala ka sa IMG, sa loob ng IMG, 4 din ang agent nun. Okay? Sa isa't isa na sinasabi ko, isa't isa is my agent. Pero kung ikaw ay isang member, yung 4 na yan, wala na pong agent. Ikaw yung agent sa sarili mo, di ba? Mas nakasave ka na po ng pera. Yan po ang advantage. Okay? So ito po, pangatlo is environment. So ano bang klaseng environment tayo ngayon? Yung environment ba natin ngayon is nag-advise ba sa atin na tayo ay mag-ipon at mag-save ng tama? Okay, kung yan po ang ano mo, ang environment mo, healthy yan. Pero kung yung environment mo ngayon is, ayun po, mga lasing zero, okay? Mga, ayun, tawag mga nagsusugal, okay? Ano pang klase na ang tawag dito, mga hindi healthy na environment. So, pwede nating palitan sa environment ng IMG. Kasi ang environment ng IMG, nag-save, nag-invest, at nag-negosyo. At ito po ay pinag-usapan namin kung paano kami makatulong sa kapwa namin at paano namin maibigay ang magandang future sa mga anak namin. So, yun po ang kagandahan, ang environment natin. Okay, pang-apat is entrepreneurship. So, meron mo tayong business side dito. Na kanina sa prosperity formula, na kung kulang yung 70%, kasi kulang naman ang 100%, yun naman lagi ko napakinggan, di ba? 100% nga is kulang. So, dito po is meron kami business side. Okay, meron po dito business opportunity na
Pwede kang mag-earn 5 to 7 digit income by helping people to invest for their future needs. So, yun ang gandahan. So, pwede ka namang i-guide o kung paano gawin ang business. Okay, then, ito po. Kumbaga, kung ikaw ay isang member ni IMG, so meron ka pong 62 extraordinary membership benefits. Lahat po ng mga benefits na ito is, ayun, mapasayo po yan kung ikaw po ay magpamember ni IMG. Okay, so ang tawag dyan is a new world of possibilities, the membership revolution. Okay, din ito isa sa mga membership benefits natin na financial education. Yan po ang pinakapaborito ko. Kasi kung hindi lang namin dahil sa financial education, hindi ko alam kung paano i-manage yung mga kita ko. So yan, for free po yan. Meron tayong mga workshop dito for free sa mga members only. Then benefits number 11 is up to 300,000 free personal accident insurance na sa pag-member mo pa lang, okay, si Manila Bankers Life is kung anong mangyari sa member at kung associate siya, so mayroon na po siyang automatic na 150,000 kung accident yung nawala naman niya. Kasi ngayon po is package deal na 6,000 kung Philippine Code, 6,000 po yung babayaran natin sa pagpamember. Pero kaya nga, napakaliit po yung 6,000, okay? So, imagine po, 150,000 makakuha ng family mo kung anong mangyari sa'yo. Hindi lang yan kasi local code yan. Pero kung ikaw international code, napakalaki, almost 1 million po. Mataas kunti yung babayaran mo sa membership, pero kaya nga worth it naman kasi napakarami po mga benefits. Ito, benefits number 12. So, kaya nga ito yung sabi ko kanina na may package deal tayo na meron na tayong 50,000 life insurance pa. Manila Bankers Life na ang tawag dito is Fidelity Life. Okay, na kung sa St. Peter, magbabayad ka po ng 800, okay, within 5 years or 3 years din para makakuha ka ng kabaong na 50,000. Pero dito naman, 500 lang po ang idagdag mo. Meron ka ng 50,000 life insurance. Okay, then, ito, benefit, exclusive benefit number 14. Okay, free unlimited consultation for members only. Sa mga Kaiser Medical Center lang po ang pwede. So, sa mga accredited hospital, di po pwede. Okay, sa Kaiser Medical Center lang po pwede. At pwede namin itong screenshot kasi dito po ang mga location lahat. Okay? Okay, yung benefit ng 17. Kaya nga, kung ikaw isang member, automatic na isa ka na po mutual fund investor. Isang shareholder, isang tawag ito ka partner sa mga malalaking company na yan. Okay, ayaw mo ba yan? Okay, kasi ako gusto ko yan, di ba? So, ayun po. Nag-invest kami. Yan. Okay, pwede tayo makapag-invest as low as 20 pesos per day. So, yun na. Saan ba tayo pwede mag-invest ng 20 pesos lang, di ba? Wala po. Walang tumatanggap ng 20 pesos investment. So, sa IMG po, ayun, possible. Na 20 pesos, pwede kang mag-invest sa mutual fund. Okay, then, ito po, benefit number 18, itong healthcare products and services na si Kaiser. Kumbaga, ang IMG is may access ni Kaiser. Na kanina, sabi ko, paano ka makapag-invest ng long-term care, short-term care, at saka senior care. So dito po, Kaiser po ay nagbibigay at meron din tayong access sa Kaiser kasi partner din siya ng IMG at si Daniel Padilla po ang brand ambassador dito sa Kaiser. The first name in healthcare sa bansang Pilipinas. Okay. So ito po, okay, bakit namin nirecommend ang itong long-term healthcare or Kaiser. Kasi po, siya lang po ang nagbibigay ng payment saving plan at siya lang ang sagot o solusyon sa mga problema natin kanina na what if I die too soon, what if I live too long, and what if I got sick. Ito po, nagbibigay po si Kaiser, the long-term healthcare ng investment na kung ikaw po ay tumatanda, meron ka po pang retirement fund kasi meron kang investment. Kung ikaw na may ang magkasakit, meron kang healthcare fund. Kung ikaw naman ay mawala, meron ka pong life insurance. Kaya yan po ay nagbigay ng complete financial plan. Na ang tawag po dito is long-term healthcare complete financial strategy. So, ayun po, the best healthcare fiction that builds solid financial foundation. So, hindi ba natin alam na ang healthcare, ang long-term healthcare na siya po ay the first one or the level 1 investment na siya po ay makapag-build ng solid financial foundation natin.
Na kung tayo ay namumblima, paano ko ba, Coach Jom, mapatayo yung solid financial foundation ko? So ito po, umpisahan natin sa level 1 investment, itong the long term, ito or itong triennial savings plan. Kasi sa isa lang pong bayaran, imagine isang bayaran, meron ka ng long-term healthcare, ang short-term healthcare, meron ka ng life insurance, meron ka ng investment. So yun po ang kagandahan, di ba? So yun talaga yung i-recommend namin na uunahin. At napaka-affordable pa. Okay, din meron din tayong discounts, access and services sa mga ito, okay, is MDC, kapartner natin si Palawan Pawn Shop at meron tayong Everest, itong memorial service, meron tayong IMG Auto Program na kung ikaw ay may planong bumili ng sasakyan at cash, mas maka-discount ka kung ikaw ay member ng AMG at meron din tayong legal assistance program kung ikaw po ay isang member ng AMG. Okay? So ito po, benefit number 33, being in the financial industry. Okay, on your own business, ikaw ang boss dito. Okay? Then, become a financial educator on your time. Wala po tayong quota. Okay, kung ikaw po ay masipag, mas malaki naman yung ano mo. Okay, ang tawag dito, mas malaki yung income mo. To help families achieve the income you want. So, very transparent kasi online. Okay, pwede tayong matransact through online. Then become debt free. Okay, so, ayun, kayo ba ay nag-wish na magiging debt free? Ako po, naging debt free na po ako. Hindi lang ako nagiging ING member ngayon. Baon pa rin ako sa utang. Okay, ito po ang pinaka-paborito namin na mga missionary or mga financial educator kasi itong ang benefit number 43 is itong Nuracash or AY facility na very convenient. Okay? Sa ginagawa yung business side, dito pumasok yung mga komisyon namin. Na every 8 days, meron pong matatanggap na email galing ni IMG na nagbibigay po ng sahod. Okay? Sa sahuran ka kung ginagawa mo yung business side, pero hindi ka naman magkaroon ng sahod kung hindi ka nag-share ng mission. Okay? Kaya kailangan i-share mo yung mission para magkaroon ka po ng extra income. So ito nga, sabi dito, meron ditong income projection. Ito yung i-highlight ko na possible na magkaroon ka ng 24,000 a month, 44,000 a month, and 56,000 a month. Okay. Yung full details, okay, malalaman mo yan kung ikaw ay nasa loob ng IMG. Meron tayong mga separate payments. Okay, we can earn 5 to 6 digit income by helping people, okay, helping others to save for their future needs. So, yun po ang kagandahan. Okay? Meron din tayong support and online tools na very useful po to sa ginagawa yung business side. Okay, then, ito po, good news sa mga international food kasi ito yung sabi ko kanina na mataas konti yung babayaran natin sa membership pero napakarami naman ang mga benefits. Na for example, yung nangyari ngayon sa Israel, di ba? Na for example, may mga nasawi doon ng mga Pilipino at member siya sa sa IMG, so makatanggap po siya ng 600,000. Okay, yun po. Kung member siya ng IMG, kung hindi siya member, so ayun po ang masaklap, di ba? So, kawawa din yung pamilya, di ba? So, ayun. Kaya we recommend po na kung ikaw ay OFW, kunin mo ang international food. Okay. The new world, ang tawag po dito is the new world of possibilities, one-time membership, annual and renewal every December. Okay, meron tayong mga complete details yan. Kung sino yung nag-invite at sponsor sa atin, puntahan lang natin. Okay, at itanong natin sa kanila. Okay, sabi niyo, what is 6,000 pesos compared to our 62 membership benefits? Okay, kaya nga bilangin natin. Kung yung 6,000 mo ngayon at hindi mo yan ipa-member, so mawawala yan paunti-unti. Para siyang may pakpak. Yung pira kasi natin, para may pakpak yan, lumilipad yan, okay? Paunti-unti na hindi natin alam. Pero kung i-rest mo yan dito sa IMG, magkaroon ka po ng 62. Okay, amazing membership benefits. Diba? Napakaganda po. Then, ayun, kaya nga meron tayong access dito, then kaya nga lahat dito ay meron na sa IMB. Para ditong ESMA na one-stop shop na lahat po ay kailangan mo nasa loob na at huwag ka na po lalayo. So, ayun. So, okay, hoping na nakuha natin ang ma-expectation natin na mapakinggan yung gusto nating matutunan for this evening. Okay, may sinasabi dito, financial education plus execution is equal transformation. So, wala pong transformation na mangyayari sa buhay natin kung napakinggan lang natin yan at hindi natin ginagawa at hindi natin i-apply sa buhay natin. So, kailangan i-apply natin, di ba? So, parang magkaroon po ng pagbabago yung buhay natin. Okay? Take action and secure your future now.
Kasi sabi dito, kahit ano pa yung rason daw mo, okay, kahit ano pang rason mo ngayon, na hindi ka mag-start na mag-save at mag-invest, you are getting old next year. Tatanda po tayo kada taon. Hindi po tayo pa bata. Okay? Pangalawang rason, na hindi ka mag-save at mag-invest, yung anak-anak mo ngayon, maliit, palalaki yan. Hindi mo pigilan yung paglaki nila. At mag-aaral ng kolehiyo yan pagdating ng panahon, times 3 na po yung tuition fee. Yung sinasabi ko kanina na amount, times 3 yun, di ba? Okay, times 3, 70,000 times 3. 250,000 times 3, magkano yun? Di ba? Sa ngayon, i-prepare na po yung pang-kolehiyo nila. Pangatlong rason na hindi ka mag-save at mag-invest, okay, you eventually retire and start making active income. Manghihina po tayo, di ba? Yung mga makina nga, sasabog yan, okay? Pag pinupush mo siyang gamitin. How much more tayo na tayo po ay tao lang. Okay? Kaya sa ngayon po, kailangan pag-ipunan natin ang mga future needs natin. Okay? You have to be prepared for this kind of situation. Be with a group who inspires you. When the members of your group save, and will also inspire you to save. Only IMG's mission is to convert people from being spenders to savers and to teach them how to save the right way. So, ayun po, malagan po natin yung mga tao na nag-invite, nag-sponsor sa atin kasi kung hindi nang dahil sa kanila, kaya ako forever grateful ako sa nag-sponsor sa akin kasi kung hindi nang dahil sa kanya, iwan ko kung ano ng status ng financial ko ngayon. Siguro baon na naman ako sa utang. Okay? So, meron kaming step 1 dito, step 2 and step 3 na to build your solid financial foundation. So, meron kaming recommend na investment na may level 1, level 2, at level 3. Na ang level 1, yan po ni-recommend namin, kaya nga sabi ko kanina na na-build niya yung solid financial foundation kasi apat na po yung pwede na-cover up. Meron na po siyang long-term healthcare at saka short-term healthcare, life insurance, meron siyang emergency funds, ay magiging emergency funds yan pagdating sa panahon, okay, at investment. Okay, so ayun po ang kagandahan, napakamura at ano pa talaga, napakaganda. Okay, then, ang level 2 investment is most 18 is the level 2. Kasi yan po ay meron ka na pong income protection or life insurance, emergency funds yan, pagdating sa panahon, at investment. Then level 3 naman is mutual fund. Okay? Na investment lang po yan, pure. So yan kung lahat na sinasabi ko is, ang IMG is may access po. Yun, di ba? Ang kagandahan kasi ang pira mo dito is naka-diversified, kumbaga nakakalat. Kung mabankrupt yung isa, meron pa namang dalawa, tatlo, ganun. Kaya nga may kasabihan, yung wag mong ilagay yung itlog mo sa isang basket kasi pag doon mo ilagay lahat, kung mabasag yan lahat, di ba? Kaya kailangan i-diversify natin yung mga investment natin. Okay? Be an IMG member now. Start enjoying your benefits. Okay, then, ayun po, kung meron sana tayong guest. So, meron tayo 20,000 personal accident insurance. So, ayun po, campaign and protect. Then, ito po, okay, thank you for listening and happy investing and build wisely. Maraming salamat po sa nakikinig. Maraming salamat sa 5 million participants. Napakarami, di ba? Ayun, matirang matibay talaga. Si Coach Mariam at si Coach Cheryl ang mag-success at si Ma'am Pierre pagdating sa panantag. Sila na po ang nag-stay dito. Okay, maraming salamat po. So, ayun po, stop sharing na po ako.